What is up guys? Ngayong araw pala ay papunta kami sa isang napakagandang pasyalan dito sa Tanawan City, Batangas. Malapit nga lang po ito sa boundary ng Barangay Ambulong at Barangay Banyadero, na kung saan matatagpuan ang sikat na Taal Volcano. Pero hindi nga lang po pala dito sa Tanawan matatagpuan ng Taal Volcano, kundi pati na rin sa mga karating bahay na nakapalibot dito. At nandito na nga pala kami sa spot na tatambayan namin. At excited na kasi Bulinggit. Pero hindi muna kami bumaba dahil napakainit pa ng mga oras na to. Kaya bumili muna ako ng merienda namin at magpapalipas muna kami ng oras dito sa loob ng sasakyan. Dahil kaya kami tumambay dito ay gusto namin makapanood ng sunset, pero kita nyo naman ng mga oras na to ay tirik na tirik pang araw. Kaya mas minabuti muna namin manatili sa loob ng sasakyan. Napakainit naman kaya naman. At nung hindi na nga gaanong mainit ay bumaba na kami. Dito nga pala kami sa bandang dulo pumesto para sa unong-solo namin dito. Dahil sa bandang unahan na itong baywalk ay napakarami ng tao. Dahil sa parteng unahan nakapwesto ang mga street foods at iba pa. At sa bandang kalagitnaan naman ang mga pangmalakasang kainan. At ito na nga pinakahihintay naming sunset. Talaga naman napakagandang pagmasdan At hindi lang yan, pati nga tanawin dito ay napakaganda rin pagmasdan at very relaxing. Kitang-kita nyo naman, kaya enjoy na enjoy kami ni Mrs. Pero si Bulinggit busy sa panonood ng cellphone. Ay nako, talaga naman, focus na focus sa panonood Nancy. Dito nga'y sinusulit namin ng aking misis ang moment na to. Pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na napagdaanan at mga problemang dumating sa aming buhay. Nakalaunan, amin din namang nalampasan. Nakakala namin dati ay wala ng katapusan. Pero with guidance ng Panginoon, lahat ng imposible ay magiging posible. Uwi ka nga sa Isaiah 60:22, "When the time is right, the Lord will make it happen." At sa mga oras na to, naalala ko din ang isa sa pinakatumatak sa akin na preach ng aming pastor na hango sa kwento ni Lazaro, na kung saan ka nadapa, balikan mo, doon ka bumangon. At noong narinig ko ang mensaheng yun, ay ginamit ko itong gabay sa pagsisimula ng aking pagbangon. Oo, alam namin na marami pa kaming problema ang pagdadaanan, pero hindi na namin yung pinangangambahan dahil alam namin na may Diyos kaming gabay at aming kalakasan. Dito ngayon napag-desisyonan namin umuwi na. Dahil maggagabi na din naman at may kasama pa kaming bata. Okay. Nak? Tingin ka dito. Ugalin natin magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na meron tayo. Dahil minsan hindi natin alam na ang buhay na inirereklamo natin ay ang buhay na pinapangarap ng ibang tao. At huwag mo lang tawaging blessed ka kapag may pera ka o may magandang nangyayari lang sa buhay mo. Dahil ang blessed na tao ay yung marunong makontento at masaya sa kung anong meron ito. Maraming ibig sabihin ng pagiging blessed. Siguro kaya hindi mo ito nakikita dahil normal na lang na nangyayari ito sa'yo. Kaya nakakalimutan mo na rin itong ipagpasalamat. Ang paggising natin sa araw-araw ay napakalaking blessing na yan. At pagkakaroon ng maayos na pamilya. At maging ang problema ay blessing din yan. Dahil hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kayang lampasan. Dahil kapag nalampasan mo ang mga problemang yan, magbibigay ito ng aral na magagamit mo sa susunod na araw ng iyong mga buhay. At kung di mo kayang maging masaya o makontento sa mga bagay na natatanggap mo, magpasalamat ka man lang sa mga bagay o sitwasyon na nalampasan mo. Pero magkaroon ka rin ng pag-intindi at pagtanggap sa kung anong meron ka. Dahil kapag tumingin ka sa mga bagay na wala ka, hindi ka talaga makukontento. Pero kapag natuto kang magpasalamat, hindi mo mararamdamang ikay salat.